malaking hamon ang tumama sa bansa sa unang bahagi ng 2026. Ito ay ang epekto ng krisis sa Middle East, partikular na sa sektor ng enerhiya. Agad namang umaksyon dyan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga yan silipin sa sentro ng balita ni Elijah Canlas. Nagbunga ng malalaking pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino at sa takbo ng lokal na ekonomiya ang mga ipinatupad na emergency energy protocols ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga patakarang ito ay hindi lamang nanatili sa mga opisina ng gobyerno, kundi direktang naramdaman sa komunidad sa pamamagitan ng mga makabagong sistema ng pagtatrabaho, transportasyon at singil sa kuryente. To all government offices to find ways to be more, to save on energy. That applies, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin. Noong unang quarter ng taon, ipinatupad ang mandatoryong bawas konsumo sa ilalim ng Government Energy Management Program o GEMP na nagtulak sa mga ahensya na magpatupad ng strict thermostat setting na hindi bababa sa 24 degrees Celsius. Dahil dito, nagbago ang operational routine sa mga public buildings at naging mas mulat ang mga kawani sa kahalagahan ng energy conservation sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Sinimulan din ng compressed work week at work from home setup na kung saan nabawasan ang mga volume ng bumabiyaheng sasakyan tuwing katapusan ng linggo na nagdulot ng bahagyang ginhawa sa trapiko, lalo na sa Metro Manila. Simula sa Lunes, ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. March 24, nang magdeklara ng State of Energy Emergency si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 110 na nagbigay daan sa paglabas ng subsidiya para sa fuel at transport sector. Ito ay sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program. Ramdam ng mga ordinaryong mamimili ang epekto ng programa dahil napanatili nito ang murang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado sa kabila ng krisis sa gitnang silangan. Patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyado maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. Ito, ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talaga sinusunda. Nagbunga rin ang interbensyon ng Department of Energy sa Wholesale Electricity Spot Market o WEZM ng mas mababang buwan ng electricity bills para sa milyong-milyong kabahayan. These days, I see many households installing solar panels to save on electric bills. I myself, in Ilocos Norte, installed on our house the solar panels. And what I learned, based on personal experience, was that it was very hard to sell excess electricity to the grid, only because the procedures were not in place. Inilunsad din sa tulong ng Government Service Insurance System o GSIS ang Ginhawa Solar Energy Loan na nagpahintulot sa mga miyembro na umutang ng hanggang 500,000 pesos para sa solar panels. Binigyang pagkakataon nito ang mga ordinaryong pamilya na maging self-sufficient sa kuryente at permanenteng mapababa ang kanilang buwan ng bayarin. Upang direktang maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa mga kusina ng bansa, pansamantala ring sinuspinde ng Pangulo ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene.
Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na agenda ng pamahalaan na makamit ang 50% renewable energy share sa national power mix pagdating ng taong 2040. Sa pagharap ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ngayong Hulyo, tampok niya ang mga proyektong ito bilang isang permanenteng legasiya para sa seguridad ng sektor ng enerhiya. Sa huling 2 taon ng kanyang administrasyon, sapat nga ba ang mga dambuhalang infrastrukturang ito upang ang pangarap niyang liwanag para sa sambayan ng Pilipino ay hindi basta mapundi at maiwan na lang bilang isang anino? Elijah Canlas para sa Bayan.